Gretchen Barreto. Meron pa po bang malalaking tao na involved po sa operasyon? Yes, si Gretchen Barreto, Eric De La Rosa at Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind. At saka ito, hindi natin pwedeng iligtas si Ma'am Gretchen Barreto dahil magkatabi sila ni Mr. Atong Ang. Magkatabi rin sila matulog. Ngayon, ang hinihiling ko kaya Ma'am Gretchen, makipag-ugnayan na kayo sa akin, Madam. Tulungan nyo na ako na ikaw ang pangalawang witness para makamit natin ang hustisya ng mga pamilyang nawawalang sa Bungiro. May nabanggit po kayo na dati po sa PCSO, sir? Yes, yung ex-judge na hindi ko muna pangalanan, siya ang tagalakad ng mga judges, mga piskal, siya ang taga-ayos, dinadala niya sa ibang bansa para maabsulto lang itong kaso ni Mr. Atong Ang sa missing sa Bungiro. Malapit na po ako matapos, sir, sa ating pong interview. Ano po ang exact involvement noong actress? Lahat po ba na operasyon, meron po siyang say? Mayroon siyang kinalaman gawa ng siya ay alpha dito sa Pitmaster, sa online sabong. Kaya lahat ng mga nangyayari, alam niya lahat. At magkatabi sila ni Mr. Atong Ang. Bakit po nabubunot itong mga sabongero na ito? Ano po allegedly ang ginawa nila? Bakit sila pinatay? Gumagawa kasi sila ng mga kalukuhan, pandaraya sa sabong. Kaya yan gusto ipaligpit ni Mr. Atong Ang. Dahil ayaw niya masira ang kanyang online sabong at liliit ang kanyang kita. Sa tingin niyo po ba, marami pong connections itong mga taong binabangga niyo up to this date? Sa tingin niyo po ba maaabot niyo pa ang hustisyang gusto ninyo? Yes, bahala ng Panginoon sa akin at katulad ng sinabi ko kanina, ako'y nanawagan sa ating mahal na Pangulo na sana wag niyang pabayaan itong kaso ng missing sa Bungiro. Mahal na Pangulo, ako na po ang susi sa lahat dahil hindi kaya bayaran ng kaanong halaga yung aking isiniwalat ngayon dahil buhay ko at buhay ng pamilya ko ang nakasalalay dito. Matutulungan niyo po ba ang pulis o uniform personnel na matuntun saan po nakalibing itong mga sabongero? Wala akong masabi niyan. Bahala na si General Torres, sir. Siya na ang bahala magpaimbestigan niyan. Alam ko, hindi kayang ibaliwala yung tunay na pangyayari. One last question na lang po, sir. Maghahain po ng reklamo against you si Sir Atong Ang tomorrow morning po, sir. Meron po ba kayong mensahe sa kanya? Mr. Atong Ang, kung ano man yung ihain mo sa akin, para mo rin inihain yung sarili mo. Dahil hindi magawa ng isang tao kung wala kang utos. Yun lang ang masasabi ko, yung mga paratang mo sa akin na ako ay, anong tawag niyan, yung nanghihingi sa iyo ng pera para malaman mo, ikaw mismo ang nagbigay sa akin na kailangan baliktarin ko lahat ng mga sinasabi ko at inuopiran mo ako ng halaga. Hindi ko tinanggap yan dahil sinabi mo nga doon sa Facebook, sa social media na ako ay milyonaryo. Binaliktad mo yung pagkakataon na milyonaryo ako. Sige, aminin ko na lang na ako ay isang milyonaryong mini. Hindi katulad mo na kaya mong pumatay ng sinuman, na para ka lang pumatay ng manok, pumatay ng hayop na walang kwenta sa'yo. Ma-identify niyo po ba kung sino-sino sa mga pulis ang kasabwat kung mahaharap po sila sa inyo? Yes. Ano tungkulan at rango? Yes, general, may kernel yan at saka mga pulis na mga membro niya. Kaya ko at saka ngayon sa IMEG, General Breton, sir, pakiusap ko naman, sir, sana marinig mo tong interview ko na to. Buhay ko na po ang nakasalalay dito. Pag ako mawala ng hustisya ang lahat ng sabongero, lahat ng mga pamilyang namamatayan. Maraming salamat po sa oras ninyo, sir. Maraming salamat po na kahit papaano binigyan niyo ako ng pagkakataon na makapagsalita dito. Maniwala kayo sa akin, lahat ng sasabihin ko, walang halong kasinungalingan to. Kahit sino magtanong sa akin, at yun pa rin ang isasagot ko. Hindi katulad nila, gumamit sila ng tao para magsinungaling laban sa akin.